It's another day here in Bohol. It's actually already 3:10 p.m. Nagtapos muna ako ng work ko and it's actually my last day here in Tagbilaran. And papunta na kami sa Panglao, specifically sa Alona Beach. And doon kami magsistay for another 3 days and 2 nights. Nandito na kami sa pag-stayan namin, pero inaantay ko lang si Kate kasi pinapark niya yung motor. And this is it. One for the road. Eh, hindi pa kami nakakapag-check-in, no? Pero ipapakita ko rin sa inyo yung room, as usual, of course. And then, itong pag-stayan namin is may restaurant din sila dito. And then, this road that you see here is actually already leading towards the Alona Beach. So, nandito na tayo ngayon sa room. This is just their standard room. I got this room for around 3,500 for 2 nights and 3 days. Very basic lang. Very basic lang siya. So, ayan. I got twin beds. So, dito si Kate. And then, ako naman nandito. Tapos ito, yung buong floor area niya. So, very spacious siya. Tapos, ayan, TV. May coffee din dito. And, ayan. And then, when we go here, ayan na yung gamit ni Kate. Storage area. And then, this is the bathroom. So, ayan. Nothing very special, no? Nothing extravagant. Pero, OMG, walang bidet. Ayan, so, etong buong stay namin sa Alona or sa Panglao, wala naman talaga kaming agenda, walang itinerary, again, because it's my 3rd time staying here in Bohol. May gustong puntahan si Kate, may gusto siyang ipakita sa akin na place, Muadto. Am I saying that correctly? Pero yun, pupuntahan daw namin yun dahil maganda daw yung view and kainan din siya at the same time. Nandito kami ngayon sa Muadto Strip. Yun yung pinaka Kate, yung strip. Parang mall yun. siya. May mga kainan, ganun. And kapag naglakad ka pa doon sa looban niya, ito naman yung makikita nyo. Beach. Ang ganda ng sand niya. Hindi rin naman siya white, no? Close to white. And low tide ngayon. Napakalawak ng shoreline. Look. Nandito tayo ngayon sa Balmores Barbecue House. It's just along the main road. May mga isaw, mga longganisa, chicken, inasal, pork chop, and so on. Ang dami nilang options. And nag-range from 10 pesos to 150 pataas yung kanilang mga pagkain dito. And ang daming kumakain dito as in locals and yung mga foreigners. As in talaga along the main road lang siya. Tapos ganito yung setup ng tables nila. Meron din dyang table sa loob. Dumating na yung food ko. So ito, meron dito gizzard, longganisa, isaw, meron din. And then ito, gulay. Siyempre, ayan, nag-order din ako ng kanin. Yung meal ko na to is mga nasa 130 pesos. But then, nag-order din ako ng panulak. Pero yan, that's my dinner. Ayan, this is the aftermath of my food.
And lahat ng to, kasama na yung beer with the rice and everything, is only 195 pesos. Balik kami ng Alona. Nagbaba na rin kami ng gamit namin doon. Maglilibot-libot lang kami dito. Actually, ang pinakasadya namin is kakain kami ng ice cream sa Bohol Bee Farm na stand dito. And then, manonood din kami ng fire dance mamaya. Nakaabot na kami dito sa dulo ng Alona. Ito na yung Henan. So, ang Henan dito, unlike dun sa mga nakita nyo kanina, wala siyang parang mga tables dito sa labas. May ano naman sila, dining, parang restaurant dito along the beach. Tapos doon naman, sa pinakadulo doon, andun yung Amorita. Stay muna kami dito sa... Nagkikrave kasi ako ng shake. Di pa ako nakakapag-shake. Ever since lumapag ako dito sa Bohol. So, ito. Tinuro ni Kate to. Sabi niya, sarap daw tong shake na to. So, doon yung Alona Beach. And then, ito yung paakyat na pa-uphill na road. Tapos, nandun banda yung accommodation namin. So, yan. Ito yung avocado mango shake. Hey guys, good morning. It is my last full day here in Bohol. Actually, kanina pa ako gising. Nag-work lang din ako. So, I've been in meetings again this morning. And I still have a couple of meetings later din. Nagugutom na ako. So, I'm going to head out. Umalis si Kate. Nagtrabaho muna siya sa kanila. Magbe-breakfast muna ako. Along the main road lang din. Specifically, we are going to Komoda. Ito sa cafe na meron ding mga food. Yan, so medyo tahimik ang Alona at this time of day. So dito madami na rin siyang establishments. Ayan, McDo, Jollibee, Dunkin Donuts. Tapos ayan, soon, Figaro. Dati ihawan to eh, yung place na yan. Daming selections dito sa Komoda, as in from desserts, coffee, pasta, and mga toasts. Ganun usually yung mga food nila. Hindi siya ganun ka-cheap. So far, ang pinakamurang nakita kong pagkain ay mga nasa 259 pesos. And yung mga wrap, yung ganun, wraps and toasts. Isa pong iced coconut latte. And then, yung salmon toast. Thank you. So, actually, mag-work pa ako talaga. May meeting nga ako in a few minutes. So, I ordered the iced coconut latte. And, you know, disclaimer lang, no? When I review coffee or when I taste coffee, kasi ang preference ko sa coffee is matamis. Kapag sinabi kong masarap or mapakla, baka para sa inyo, hindi ganun din yung exactly malalasahan nyo. Ito kasi yung parang kakaiba sa menu nila na coffee. It's too mapakla for my liking. But yeah, it's okay. I can manage. Actually, I'm going home tomorrow. Originally, I planned to stay until the weekend, but the flights going back to Manila were just too expensive. So I tried to find a cheaper flight, and yeah, landed on Saturday, but at night. So I still get almost a full day tomorrow. Yeah.
Kakatapos ko lang sa meeting. And I don't know if I will be staying here until lunch. Although 11:22 na nga, no. For some people, it's already lunchtime. Pero late kami palagi kumakain. So sanay ako na tipong mga 2 o'clock pa yung lunch ko. Siya. Nothing really extraordinary. I love salmon. So, talagang kapag may salmon dyan sa menu, most likely yun yung orderin ko next to truffle. And tatlo lang yung smoked salmon na kasama dito. So, what I'm doing is, so ayan, dahil nga malaki-laki yung bread and tatlo lang yung pieces ng salmon, kinakat ko na lang siya. After sa Komoda, bumalik lang ako dito. Kasi nga, may mga meetings din ako. So, ayoko na rin masyadong magtagal doon kasi na-finish ko na rin naman na yung food ko. I'm almost finished with my work. Inaantay ko na lang si Kate. She is going back here from Tagbilaran. Susunduin niya ako and then we will be heading out for a late lunch and then mag-iikot-ikot lang din kami dito. Here lang hug. Let's go! Hindi lang. We are already here sa Mosa. Talagang naghanap ako ng mga matataas na Google reviews kung anong magandang kainan dito. And apparently, iisa lang pala yung may-ari ng The Mist na sikat na kainan dito sa Panglao and itong Mosa. So, very similar din yung aesthetics nila. I think yung pricing niya, nasa pricey side siya. Ang pinakamura, I could say, is mga nasa, I think, mga almost 300 pesos. No? Yung 260 to 50. Ayun. So, 250, 260. And then, umaabot din ng mga almost 1,000 pesos. Yung mga main dishes nila. May hint nga talaga ng mango, no? Ayan, so tapos na kami kumain dito sa Mosa and parang ang ganda din niya sa gabi with all of the lights on. Tingnan nyo. Ganda. Actually, maganda yung aesthetics niya and at the same time, masarap din yung food. So, di ba? Minsan kasi, maganda lang yung place, pero yung food, so-so lang. Pero ito, guaranteed, masarap. Drinks, yung food itself, and then yung place din. So, dadalhin ako ni Kate sa isang mystery place na ayaw niyang sabihin sa akin kung ano yun. Tingnan na lang natin mamaya. What? Wala lang. Kasi, baka mystery, tapos baka ma-disappoint ka pagkadala ko sa'yo. Malalaman natin mamaya. Waiting list. Siguro mga around 30 minutes yung inantay namin bago
kami makaupo sa table namin. Actually, yung unang in-offer sa amin na table is for sharing. Na-request namin na solo table lang. So, ayun, after 5 minutes, nakaupo na rin naman kami. That time. Thank you! So, umorder na kami dito. And siguro one thing that you should expect when you come here is that it's not cheap. Nag-range siya sa actually mga nasa 300 pataas na. Pero hindi naman nag-exceed sa 1,000 pesos yung mga dishes nila. Good for sharing naman. So yung cuisine na sinaserve dito is a mix of Korean and Filipino. Expect lang kayo na yung mga almost lahat actually ng selection sa menu nila spicy. Pero pwede ka rin naman magpa-request ng less spicy. Kanina nung nag-order ako, tinanong din sa akin kung gusto ko less spicy. And typical Korean spiciness level daw yung anghang ng dishes. Hindi namin na-expect na ganito kalaki yung serving. As in, legit. Ayos kasing laki na ng mukha ko to. Ito yung actually order ni Kate. Pero parang ito pa nga lang, okay na sa aming dalawa. Sobrang siksik yung serving nila. For its price, okay na din. Oo, okay na din. Kahit 4 pa kayo mag-share dito, okay. Okay din. Ang panulak ko, Red Horse. Tatagay muna tayo tonight. Ay. Siguro sa katagalan, medyo nakakautado, medyo nakakaumay, pero okay siya, masarap. Good morning! It's officially my last day here in Bohol. Ang flight ko mamaya ay 8 o'clock PM, around that time. Again, wala kaming concrete plans for today. Kagabi, hindi na rin ako nakapag-vlog kasi nga, nag-heart to heart talk kami ni Katie. So, nandito kami sa side ng Henan. Ito yung Henan. Kasi malawak yung shore dito. Ayan. Unlike dun sa side na yon, kung saan kami tumambay kahapon, medyo high tide kasi ngayon. So, hindi gaanong wide yung pwede naming pagtambayan. Unlike here. Maganda ngayon kasi walang seaweed gaano dito. Ayan o. Clear siya. Kasi yung huling punta namin dito, ang daming seaweed as in... Nakapag-check out na kami. Malis kami doon ng mga around 12:30. Pero okay naman, hindi na sila nag-extra charge. Pinaalam lang namin kanina na kung pwede 12:30 kami malis ng room. Ngayon, nandito kami sa Toto E. Pepino. Dito kami nagla-lunch. Ang specialty nila dito is pizzas. Ang mga bestseller nila is truffle, pork cheese, seafood, and four season. Bale, pwede dito yung pizza half-half. Kung ano yung pizza na pinakamataas ng presyo, yun yung babayaran nyo. Just beside Henan. Malapit lang siya, sa walking distance lang din siya sa pinagkainan namin kanina. It's not that big, pero kahit na hindi siya along the main road, pinupuntahan din talaga siya ng mga tao. Mostly ng mga kumakain dito, mga foreigners. Actually, nakita ko lang din to sa Google Maps. Talagang naghahanap ako ng pwedeng pagtambayan, ganyan-ganyan, na may mga magagandang reviews. Kasi na
affordable yung pricing nila dito. Their coffees ranges from 110 pesos to 150 pesos. So very good as compared to the other cafes around the area na medyo aabot ng 200 something ang mga coffees nila. So, nandito na ako ngayon sa airport. Supposedly, ang boarding ko is 7:45. Ngayon, tinitingnan ni Kate kung nag-land na yung plane kasi iniisip namin tatambay muna kami dito sa labas para kumain together kasi bumili din siya ng take-out. Nakain muna kami kasi wala pa din yung plane. Chowking, courtesy of Katie. Hey girl, thank you talaga sa pagbisita. Ginala mo. Thank you, Katie. Pagbisita. Ay! Anak. Bakit nilayuan mo na ako? Malalaman ng viewers at paplastikan tayo. Pero girl, sige na. Baka maiwanan ka na. So I have already made it here inside the airport. Grabe, sobrang delayed nung flight ko. Yung dating pa ng plane ko. I mean, yung dating nung plane is at 9:30 p.m. pa. Supposedly, ang flight is 8:25 sana. Since pauwi naman na ako, I am going to end the vlog here. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and I hope meron naman kayong nakuhang a thing or two dito sa video na to. Don't forget to also subscribe. And bago ko i-end totally tong vlog na to, I just wanna say thank you to Kate, especially for showing me around. Si Kate kasi talagang isa yan sa mga ride or die na friend ko talaga ever since high school. Pero ayun, thank you again, Kate. Thank you again, everyone. See you again on my next video. Bye!